April 20. Thanksgiving for the gift of life of Corazon Saldajeno. For the gift of vocation on the anniversary of their perpetual profession of Sister Aimee Cayabo, MSLT, and Sister Anatoly Venus, MSLT. For the safe travel of Senya Razel Santillan, Vanessa Finete, and Carson Salcedo. For the safety and protection and meaningful education immersion of WVSU BSHM third-year students. For the grace of healing and fast recovery to Evangeline Mendez, Jovel Bañez, Leoceles Tatulo, Annali Salinas, Orlando Barca, Shari Riomalos Pastor, Antonio Ilanga. For the repose of the souls of Willie Almazan, Juan Fordan, Jose Roles Sarmiento, Rafael Torre, Celidonia Osuyos, Guillermo Ibido, Graciano Gavadan, Gladys Gabinete Flores, Riza Hamilarin, Ricardo Cayabo Sr., Ryan Cayabo, Mark Edward Cayapas, Father Nito Bundak, Ninita Bonales, Zinaida Tahanlangit Wada, Perfecto Encedi Saldajeno, Alejo Lotas, the souls of all those enlisted in our mass cards, and all the souls in purgatory. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan.
Magsiawit kayo at siya ipagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Lahat tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng biniyag na pinagsilangan. Lingapin mong lagi ang mga isinilang kay Kristo, ngayong ang kasalan at kamatay ay kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagaling ka ni Jesucristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nananampalataya sila sa Panginoon. Sa Joppe naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, nang ibig sabihin usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Joppe ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppe. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na.
Nabalita ito sa buong Joppe, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang nagdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod, katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog ko'y panalangis, sa'yo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil barito'y tatalikuran na ninyo ako, gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng Tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan, kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy, marami sa kanyang alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng pagninilay sa biyaya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon,
Minsan, nakikita natin sa buhay natin that we are caught in a dilemma, that we find ourselves in the crossroads of life. Na doon tayo sa sangang daan ng buhay. At hindi natin minsan alam kung anong ating gagawin. Kapag dumadating ang mga dagok ng buhay, kapag dumadating ang mga pasanin ng buhay, minsan nalilito tayo at hindi natin alam ang gagawin. Minsan ang ginagawa natin, tugunan ito ayon sa nararapat at tama. Tugunan ayon sa nararapat at tama. Ito yung hamon ng mundo na tinitingnan natin ang mga pasanin at bigat ng buhay, ang mga problemang ating pinagdadaanan, ang mga bagay-bagay na nagpapabigat sa atin, na tinutugunan ayon sa hinihiling at nakikita ng mundo, tama at nararapat. Ngunit may mga pagkakataon din na sumasagot tayo sa tawag ng pasanin o di kaya ng mga hamon ng buhay na tinutugunan natin sa hindi magandang pamamaraan. Basta ang tinitingnan lang natin sa ating sarili, maisaayos lang ito kahit ano pa ang mangyari. Masama man ito o hindi, ang pamamaraan ay kailangan upang matugunan, upang mabigyan ng solusyon ang mga problemang ito. Sometimes we caught into the dilemma where we find ourselves finding means in order to answer the problems even in not so good solution, even in not so good na pamamaraan ng pagtugon sa hamon. Ngunit may pangatlong pamamaraan na iyon ay pinapahayag sa atin ng Ebanghelyo sa ngayon. Ang pamamaraan ng pagkukusang lumapit sa Diyos at tanungin ang Diyos, Lord, to whom shall we go? Panginoon, saan o kanino kami pupunta? Sa mga bagay-bagay na pinagdadaanan namin, saan kami o kanino kami pupunta? Lord, to whom shall we go? At ito ang tanong ng puso, ito ang tanong ng buhay, na minsan kinikilala natin sa buhay natin na hindi natin kaya ang lahat na tugunan. Hindi natin kayang solusyonan ang lahat kung titingnan lang natin ang sarili nating mga kakayahan. If we try to look at on our own strength and our own capacities, this third way of looking at the problem would remind us na hindi natin kaya. Kaya nga lumalapit tayo sa kay Jesus, lumalapit tayo sa Panginoon at tinatanong natin, Lord, to whom shall we go? Panginoon, kanino kami pupunta? At itong sagot ni Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta na sa inyo na ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Peter recognizes that in our own human capacity, we cannot overcome all these problems and at the same time difficulties of life. Kung sa atin lang mga kakayahan, hindi natin kaya ang lahat ng mga dagok at mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kailangan ho natin makita ang Panginoon, kailangan nating sundin ang atas ng Panginoon o kayang daan ng Panginoon. Sabi nga ni Pedro, nasa inyo na ang mga salitang nagbibigay buhay. Jesus in one of the gospel would say, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung tinitingnan natin na medyo mahirap na ang daan ng buhay, kung tinitingnan natin madami na tayong pinapasan sa buhay, o di kaya madami tayong iniisip, madami tayong tinitingnan sa sarili natin, at hindi na natin alam ang daan, tumungo tayo sa kay Jesus. Lumapit tayo sa kay Jesus. Kasi nga sabi niya sa atin, siya ang totoong daan ng buhay.
Minsan kapag hindi na natin alam ang mga nangyayari sa buhay natin at nalilito na tayo at hindi na natin nakikita ang tama, o di kay kung paano tugunan ang ating mga pagkakamali sa buhay, lumapit tayo kay Jesus. Kasi sabi niya, ako ang katotohanan. I am the truth. And when Jesus said, I am the truth, ako ang katotohanan, ipinapahayag niya sa atin ang daan tungo sa kaganapan ng buhay. The way towards the fullness of life. At sa kahuli-hulihan, kapag natanggap natin na si Jesus ang daan at nakikita natin na siya ang katotohanan ng buhay, then magkakaroon din tayo ng buhay dahil sa Kanya. Kasi sabi niya sa mga alagad, ako din ang buhay. I am the life. And that life that I will give you is not just a simple life that the world can offer. This is a life which is eternal. Ito ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kapag alam nating naririyan na tayo sa sangang daan ng buhay, if we are on the crossroads of life, let us not be afraid to go to Jesus. Let us go to Jesus. Do not be afraid to come to Him. Open our hearts to Him. Open your hearts to Him. Receive Him. And try to open that heart and say, Lord, give me that faith to recognize you as such that you are indeed the way, the truth, and the life. Saan pa kami tutungo? Kanino kami pupunta kung hindi sa iyo na mayroong kaliwanagan ng buhay, na sa iyo na ang salitang nagbibigay buhay. Nawa mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, manatili tayo sa biyaya ng Diyos at tingnan natin kung paano gumagalaw ang Panginoon sa buhay natin. At sana tanggapin natin na ang lahat ng mga pinagdadaanan natin ay hindi natin kaya kung walang ating pananampalataya at pagkukusang loob na ihandog ang sarili sa Diyos at sabihin, Lord, you can take over everything in me. I cannot do it myself, but give me that faith to recognize that you are the ones who could find solution and could give answer in my questions. Sana yun ang dalangin natin. Sana mapuno tayo ng Espiritu, ng banal na Espiritu ng Panginoon at pagpapala ng Panginoon na tayo bigyan ng sapat na pananampalataya upang makita na sa kaganapan ng buhay, tanggapin natin ang Diyos. Sa kaganapan ng buhay, naririyan si Jesus. At kanino pa tayo pupunta kung hindi sa Kanya? Na sa Kanya na ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa Diyos amang makapangyarihan, ng ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Halina mga kapatid kong ginigiliw, taimtim tayong manalangin. Ang ating tugon, kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa banal na sambayanan ng Diyos, upang ito ay kanyang kalingain at itaguyod, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa mga tao sa sanlibutan, upang pamalagiin ng Diyos na nagkakasundo ang tanan, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa lahat ng mga may pasa't iba't ibang suliranin sa buhay, upang sila'y marapati ng Diyos na maibsan sa pasanin, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa ating sarili at sa tanang dito'y nagtitipon, upang tayo'y marapati ng Diyos na maging kinasisihan niyang hain, manalangin tayo sa Panginoon.
Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa mga kapatid nating namayapa na, naway ang Panginoon na pinanabikan nilang makapiling, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Ilugod din natin sa Panginoon ang ating personal na mga intensyon at mga panalangin. Amang makapangyarihan, ikaw ay aming kanlungan at lakas. Bilang tugon sa amin ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ginawa mong kami makapanalangin taimtim, kaya't ang may pagtitiwala naming hinihiling ay pagkaloob mong totohanan naming kamtin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob na rito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob na rito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Marvin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang minamahal na kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugan. Katulad din ng mga ubas na pinigat, naging alam. Sino mang uminom nito, may buhay na walang hanggan. Kami nawa'y maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyan. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad Declamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis,
kapatid, bukas po ay ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon at bukas po ay linggo ng mabuting pastol, the Sunday of the Good Shepherd, the Good Shepherd Sunday. Bukas po ay araw din ng panalangin para sa mga bukasyon, no? Bukasyon para sa pagpapari, bukasyon para sa pamumuhay ng banal at reliyoso, at sa iba't ibang bukasyon na tawag ng Diyos para sa atin. So ipanalangin po natin ang bawat isa bukas para sa maraming tutugon sa tawag ng pagpapari at buhay ng kabanalan at reliyosong buhay. Bukas din po ay huling araw ng Udiaka sa seminaryo. Ngayong araw, ang Arsobispo po ng Haro ang magmimisa ngayon alas 8 sa umaga, ngayong umaga. At bukas, ang misa ay ipagdiriwang ng ating mahal na obispo, Bishop Marvin Maceda, bilang pagtugon din sa tawag ng Good Shepherd Sunday bukas sa seminaryo. So if you have time, you can visit the seminary for their open house, no? Especially for the celebration of the Hudiaka. Maraming salamat sa inyong pakikipahagi sa banal na misang ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon.